Okay, Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Go eat popcorn. Ephesians chapter 4, verses 14 and 15. Ephesians chapter 4, verses 14 and 15, sabi po dito, as a result, we are no longer to be children, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness and deceitful scheming. But speaking the truth in love, we are to grow up in all aspect into Him who is the head, even Christ. Niya po Diyos mong bendisyon iti sa una. So, nakita po natin sa ating mga pag-aaral that God has given us a group. Nagbigay po ng Diyos ng grupo ng mga four gifted men. Sila yung mga apostles, sila yung mga propeta, mga evangelists, at mga pastor teachers. So, last Sunday, nagbigay ako ng kunting may sa bagay nga pagpanpanunutan regarding missionaries. So, bagamat ang aking idea ay wala namang kabuluhan sa theological circle, but anyway, I suggest na yung mga missionary dapat tawag doon mga evangelist. Hindi missionary. Kasi nga nakita natin, missionaries are equal to apostles. At kung secessionist ka, wala nang apostles. At saka isa pang katanungan na aking narinig, sabi nila, meron ba ang mga music pastor? Kasi in some churches, meron may yung mga tinatawag nila na music pastor. Ewan ko kung meron yun. Sa salita po ng Diyos, wala. At saka youth pastor. I don't know if meron youth pastor. Basta ang nasabi dito, pastor teacher. Ang pastor teacher, trabaho po niya is to shepherd the flock and to instruct yung flock ng Diyos. Yun po yung nasabi dito. Hindi po niya sinabi kung youth pastor o resident pastor. Basta ang sinabi, pastor teacher. So hindi po siya music pastor. At wala pong music pastor. Basta ang sinabi po dito is pastor teacher. So, nakita po natin na ang trabaho ng apat na grupong ng mga regalo ng Diyos na tao ng mga to sa iglesia is to prepare the church. Yun po yung equipping. Ihanda yung iglesia sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, primarily, yung apostles at saka yung propeta, they were the one who received, tinanggap nila yung salita ng Diyos at sinulat nila. And then the evangelists and pastor teachers, sila po yung nagtuturo. So, we receive the word through the apostles and the prophets, and the evangelists and the pastor teachers, sila po yung nagtuturo ng salita ng Diyos. Although the prophets and the apostles, nung kapanahon na nila, nagturo din sila. We cannot remove that. So, para ihanda ang iglesia to equip the saints. Bakit nila ihanda yung iglesia? Sabi po, for the work of service. Para yung sarili nating gifts from the Holy Spirit ay magamit natin para sa trabaho sa iglesia. And then, as a result, anong mangyari? The church will be equipped, the church will be built up. It will be edified. And then, nakita natin sa verse 13, dito? Sabi niya, until we all attain to the unity of the faith, the knowledge of the Son of God, the mature man, the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. So, makikita natin kabuuan sa verse 13, it is Christ-likeness. Christ-likeness. Na ang iglesia as a body, ang usapan dito as a body.
Hindi individual Christians. As a body, the church will become Christ-like. Magiging kawangis po tayo ni Kristo. So, kung magiging Christ-like tayo, sabi sa verse 14, as a result, so ito po is high na purpose result. As a result, we are no longer to be children tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness and deceitful scheming. May nakita ko, may napanood ako sa let me just give you this example. Kasi sa verse 14, sabi dito, we are no longer to be children. Hindi tayo magiging bata o kaya baby. Actually, yung gamit dito is baby. So sabi ni si Pastor David Rio sa kanyang isang mensahe, nagtanong siya kay AI Chat GPT. Nagtanong siya, ang tanong niya, what is the fastest way to grow a massive church? Ano daw yung pinakamadalas na paraan para magkaroon ng malaking iglesia? So, sagot daw ni AI, sabi niya, the fastest way to grow a massive church is to focus on mass appeal. Design a worship experience that feels more like a concert, vibrant, emotionally charged, professionally produced. Bakit nagkakaroon ng mga practice? Para hindi ko po sinasabi na mali ang pagpapractice sa praise and worship o kaya sa mga message and songs or whatever. But then, hindi po mali yun. As long as the motivation is right. Kasi kung yung motivation ay mali, talagang mali. So sabi ni AI, keep people entertained. So ang iglesia nagiging entertainment na siya. Paano siya nagiging entertainment? Nakikita niyo sa mga malalaking churches ngayon? The turn off the light. Yung mga malalakas na ilaw, pinapatay. At ano yung ilaw na binubuksan. There is that smoke at saka yung mga yung awit na namin sa kabataan, San Silaw, Man Kim Kim Kim. The blinking light. Saan ka ba nakakakita ng blinking light at saka yung mga smoke na yun? It's a pure entertainment. So, keep people entertained. So, sabi ni AI, invest heavily in marketing and social media. Galing talaga ni AI, Build a brand, not just a church. One that feels like a movement with celebrity and charismatic leadership. Hindi po tayo charismatic leader, kaya wala po tayong masyadong kasama dito. So sabi niya, preach positive motivational messages that emphasizes personal success and blessing. Ito yung gustong-gusto ng mga tao. You are good. God wants to bless you. Yung mga mensahe na ganon. And then, teach that God will help them fulfill their dreams. Make people feel special and empowered. Avoid controversial or offensive topic like sin, heal, or costly discipleship. Huwag kang magtuturo ng suffering sa loob ng iglesia kasi mawawala yung mga tao. Andito pa naman kayo. So anyway, instead, sabi niya, promote a version of Christianity that promises health, wealth, and happiness in exchange for their faith and giving. Ito po yung mensahe ng mga false teacher. Na magkakaroon ka ng magandang pangangatawan, hindi ka na magkakasakit, magkakaroon ka ng mga material na bagay, lubos ang iyong kasiyahan, sa anong dahilan? Kasi ikaw ay nananampalataya
at nagbibigay. Yan na. So, yun yung mga ito yung sabi ni EI. At kung titignan natin, in modern churches, sa mga big churches, makikita natin na ito yung strategy nila, kaya punong-puno yung kanilang mga stadium. Pero dito, sabi dito, na as a result, kung tayo ay natuto at lumaki sa salita ng Diyos, ano magiging resulta nito sa buhay natin? Sabi niya, we are no longer to be infants. Hindi na tayo magiging baby kasi yung nagamit dito is ni Foy. Ni Pioy. Ewan ko, I do not know. Basta, yung baby na kalalabas lang na hindi siya makapagsalita. Yun yung nagamit dito. Na kung tayo ay lalago spiritually, ay hindi na tayo magiging baby. Kaya na natin magsalita. Kaya na natin mag-isip. At kaya na nating ma-distinguish kung ano yung maling turo sa tunay na katuruan ng salita ng Diyos. Di ba? Yun din yung aral natin kay Jude. So sabi nga sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3, sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3, sabi ni Apostle Paul, led by the Holy Spirit, and I, brethren, sabi niya, could not speak to you as spiritual men, but as to men of flesh, as to infants in Christ. Mga bibi kay Kristo. I give you milk to drink, not solid food, for you are not yet able to receive it. Indeed, even now you are not yet able, for you are still fleshly. For since there is jealousy and strife among you, are you not fleshly? And are you not walking like mere men? So baby, so makikita po natin that the Corinthian church, sabi ni Pablo, baby pa rin kayo. Sa tagal ninyo, baby pa rin kayo. So makikita po natin dito that yung paglaki spiritually ay hindi po sa katagal natin sa loob ng iglesia. Hindi po. But through the Word of God. So sa Hebrews 5:13 and 14, sabi po, Hebrews 5:13 and 14, for everyone who partakes only milk. So naulit dito yung gatas, yung mga gatas para sa mga baby. For everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness. So, yung solid food na tinutukoy doon sa 1 Corinthians ay ito, the word of righteousness. For he is an infant, but solid food is for mature because of practice have their senses trained to discern good and evil. So makita po natin na ang resulta ng ating pakikinig sa mga salita ng Diyos, sa paggawa para sa Diyos, ay lumalago po tayo spiritually. Hindi na po tayo nagiging baby palagi. Alam po natin yung baby pinapakain lang. Hindi siya marunong magluto, hindi siya marunong kumain ng kanyang sarili. Pero makita po natin na bagamat yun yung katotohanan, na lahat ng Kristiyano, we all started as infants. Diba? Nag-umpisa tayo bilang baby. Sino ba naman yung pinanganak at malaki na? Yan ko si Lamang. Sa kwento, si Lamang, siya yun. Lumabas, lakas na. Hindi siya naging baby. But anyway, lahat po tayo, including the Apostle Paul, kasi sabi dito, we are no longer. So even Apostle Paul, ay sinama niya yung kanyang sarili na sabi niya, we are no longer to be infants. Ibig sabihin, inaamin ni Apostle Paul na at once sa kanyang buhay bilang isang Kristiyano, nag-umpisa din siya bilang isang
baby. So, we all started as baby, pero sinasabi dito that we should no longer be a baby. Hindi tayo palaging nagiging baby. Kailangan din po natin lumago, lumaki bilang isang Kristiyano. So we are no longer infants. Pinapakita dito that church growth or spiritual growth is a collective accomplishment. Collective accomplishment. Ito ibig sabihin lahat po tayo nagtutulungan para tayo ay lumago. Hindi lang po trabaho ni pastor ito, bagamat siya yung nagtuturo ng salita ng Diyos. Each of us was given that grace, sabi nga, to work in the body of Christ. Para lahat tayo, we will no longer be an infants. Kaya dito makikita na everyone, every Christian is important. Regardless of the fact na tayo ay lahat nagsimula sa pagiging baby. Pero sinasabi dito na hindi tayo dapat nananatili na baby. Bagkos tayo po ay lumalago. Kasi ang baby, ano ba kasi ang katangian ng mga baby? Sabi dito, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness and deceitful scheming. Yun yung sabi ni EI kanina yung nabasa natin na sinabi ni EI. Na ang mga baby na ito, they are tossed to and fro. Yung word na tossed to and fro, parang sinasabi dito na ito yung mga Kristiyano na hindi nila alam lumangoy, kagaya ko. Kaya kung saan dinadala ng yung daluyon, doon sila. Wala silang kakayahan na lumangoy. So toss here and there, ibig sabihin, hindi lang yung literal na talagang hindi niya alam lumangoy, but then, figuratively, sinasabi dito na sa kanyang isipan, unsettled siya. Hindi pa niya alam kung ano yung tama sa mukhang tama. Yun yung problema natin Discernment. Wala siyang discernment. Kasi, ang pinakamahirap is to determine the right from what is almost right. Sa right at saka left, kadaling makita Pero sa right at almost right, yung tama sa mukhang tama, hirap pa yan nun. Diba? Kaya, itong mga baby, they are tossed here and there. Reflecting on my life, bagamat ang buhay ko hindi mensahe. Meron din ako nangyari sa buhay ko nito Actually, I'm even a pastor. Meron yung mga dumating na tao, sabi nila, ganito. Ay, nga, parang tama nga naman kasi biblical. So, nagbasa sila ng mga verses, ay, biblical nga. So, sabi ko, okay, gawin natin. Let's do it. Sabi ni Flavier. Pero, yan pala, when I grew up, when I look back, sabi ko, mali yun. Wala pa akong discernment noon. Kaya kung ano yung sinasabi nila, binabasa nila yung salita ng Diyos, bagamat out of context, sinasabi ko, ay tama nga kasi salita nga ng Diyos yan. Yun pala, out of context. Kaya, makita po natin na we are being tossed here and there kung tayo po ay mga baby. Wala po tayong kakayahang mag-isip ng tama. So, makikita po natin that tossed here and there by the waves, makikita din natin dito yung instability at saka deception na talagang nangyayari sa mga Kristiyano. Deception of false doctrine.
Kaya, hirap talaga pag baby tayo. At hindi lang tossed here and there by waves, sabi po dito, carried about by every wind of doctrine. So, every wind of doctrine, pinapakita rin ito yung mga approaches. Kasi di ba yung hangin, hindi po natin alam kung saan nanggagaling yun. Pero sa ngayon, na meron ng pag-asa, meron na silang instruments, alam nila kung gaano kalakas yung hangin, gaya ng hangin ngayon, nadala ni Ramil, nasusukat nila yun. Pero noon, hindi nila nasusukat. Hindi nila alam kung saan galing yung hangin. So, every wind of doctrine, pinapakita dito yung mga approaches ng mga false teacher na mga ito. Pabago-bago yung kanilang approach, pero isa, maling turo pa rin ang dala nila na mapanganib sa mga bebing Kristiyano. So, kung titignan natin dito, waves and wind ang nagamit. Waves and wind, ibig sabihin, there is that unstable, talagang hindi mo talaga masabi kung saan ka dadalhin yan, at mapanganib. So, waves and wind ay mapanganib po ang mga ito at di po natin alam kung saan po tayo dadalhin pag tayo po ay bibing Kristiyano. So, dito ay makita natin na talagang kailangan po natin na lumago spiritually para hindi tayo dadalhin kung kahit saan. So, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine. Alam natin to, false teaching. Yun yung nakita natin sa Jude kanina sa Sunday School. At sabi dito, by the trickery of men. So, saan ba nanggagaling tong waves at saka wind of doctrine? So, sabi, by the trickery or in the trickery of men. Yung word na trickery dito, ay nanggaling siya sa salita na kubos. Kubos, yung dice, yung ginagamit sa sugal. So, pati sa kanila noon, alam nilang may sugal. So, by the trickery of men. So, magkikita natin dito na ang mga false teachers ay professional gamblers. Professional sila. Hindi sila basta-basta na nakikisugal na hindi nila alam na tatalunin nila yung kanilang mga sinusugal. Kaya itong mga gamblers na ito, susugal sila kung alam nila na mananalo sila. So ito yung trickery. Kaya yung word na trickery, it is gambling or cheating. So, professional gamblers who know how to cheat. Kaya nilang mandaya. Magaling silang mandaya. Kaya ang mga false teacher, gagaling nilang mandaya. At minsan, pati tayo ay nadadala sa kanilang pandaraya. So, in the trickery of men, in the craftiness and deceitful scheming. Yung word na craftiness is siya yung word na panorgia. Panorgia, ibig sabihin, ito po ay unscrupulous, cunning manipulation. Ito yung all-working na panlilin lang. Hindi lang basta panlilin lang to. Talagang gumagana. So makita po natin yung ginamit ng banal na espiritu sa pagtuturo sa atin regarding this. Gumamit siya ng ginagawa ng mga tao to present the truth, the spiritual truth, na itong mga false teacher na ito ay talagang all-working yung kanilang mga estratehiya. So, they made the false appear to be truth.
Yung mali, pinalabas nila siya yung tama. So makikita po natin ngayon, in the political realm dito sa Pilipinas, di ba? Bagamat hindi tayo yung politiko eh. Yung nakaupo sa mga hindi sila yung politiko, dapat tayo yung politics. Ang mga tao ang siyang politiko. Pero kung titignan natin, yung deceitful scheming, talagang planado eh. So, yung sabi dito na craftiness in deceitful scheming, yung word na deceitful scheming, ibig sabihin, it is methodian diplanes. Calculated, systematic, well-organized religious deception. Yun po yung kanilang mga gawain eh. Kaya nalilin lang nila tayo. Mas lalo na yung mga bebeng Kristiyano. Kasi yung mga modus nila ay talagang calculated, talagang minsan pag malabo na yung processor natin, gaya ko, minsan medyo lumalabo yung processor ko, hindi niya talaga napaprocess yung napapakinggan minsan, talagang makukuha ka. Kasi yung gawain talagang, yung method nila, yung modus nila, calculated at saka systematic, well-organized siya. Planado. Kaya, tayong mga Kristiyano, mas lalo na yung mga baby Christian, ay nahuhulog sila sa mga false teachers. Kasi, nakita natin, sabi dito, they are professional gamblers na mandaraya. At saka yung method nila, yung modus nila is calculated, systematic, at saka well-organized na panloloko. Kaya yun yung mga false teacher. Kaya sabi nga ni Pablo sa mga taga-Galatia, sa Galatia chapter 1 verse 6 and 7, sabi ni Pablo sa kanila, I am amazed that you are so quickly deserting Him who called you by the grace of Christ for a different gospel, which is really not another. Only there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ. So yung pinipresent nila, andun yung ebanghelyo, pero may kasama na konting twist. Minsan hindi po natin napapansin yung konting twist. Yung nakikita lang natin, ay, kadwak gayam ta, agpara kami mo ti ibagbaga. Yun pala, may twist na ginawa sila na hindi natin nakita. So, sino ba itong mga manlilin lang sa Galatians? Kung aabante tayo sa Galatians 2:4, sabi po, but it was because of the false brethren, secretly brought in, who had sneaked in to spy out our liberty which we have in Christ Jesus in order to bring us into bondage. So anong gusto ng mga false teacher? To bring us to bondage. Para kontrolin po nila tayo. Kaya yung mga false teacher, kadalasan sa kanila, parang yung na-hypnotize na nila yung mga tao. Yung mga tagapakinig nila, yung tagasunod nila, pag nagsalita sila, para na silang Diyos. Na ang lahat ng mga sinasabi, kahit alam mo na mali, ginagawa mo pa rin. Yun yung problema sa mga false teacher. At yun yung nakita natin sa Jude, sa verse 12 and 13 kanina. Na ganun sila. So, yun po yung pag baby tayo, hindi po tayo lumalago, yun yung talagang nangyayari. That mahuhulog po tayo sa bitag ng mga false teacher. But anyway, sabi niya sa verse 15, but speaking the truth in love, we are to grow up in all aspect into Him who is the head, even Christ. So dito, sabi niya, ito yung mangyayari sa atin pag hindi po tayo lalago. We'll be tossed here and there, carried by winds of doctrine,
by the trickery of men, at saka in their deceitful scheming. Pero sabi niya, speaking the truth in love. Dapat ito yung gawain natin. Ano yung gawain natin para patuloy po tayong lumago spiritually? So sabi dito, speaking the truth in love. Yung word na speaking is, ito yung Greek word na aletheio. Aletheio. Actually, yung word na aletheio, sabi ng mga theologian, yung mga Greek scholar, sabi nila, truthing. Ewan ko kung ano yung word na truthing. Yung truth, dagdagan mo lang ng ing. Truthing. Yung word na truthing, it conveys the idea of doing truth both in speech and in practice. Kaya, sabi ng mga scholars, yung word na aletheio, kasi ito yung verb na yung hulihan ay gumamit siya ng suffix na iuu. Pag nakita mo daw yung suffix na iuu na ito, sinasabi na yung gustong sabihin is you are doing the action of the noun. Ginagawa yung action ng noun. So, ibig sabihin ng word na aletheio is you are doing the truth both in speaking at saka in practice. So, hindi lang to speaking, hindi lang to pagsasalita ng katotohanan. Bagkus sabi niya, sa ating pagsasalita at sa ating mga gawa, pawang mga katotohanan. So, yun yung ibig sabihin ng speaking the truth. Hindi lang pagsasalita ng katotohanan. Salita at sa gawa ay katotohanan. Ito po yung mahirap Yung pagsabayin mo na yung sinasabi mo at saka yung ginagawa mo ay katotohanan. Mas lalo na sa mga business people. O, asan ka na? Pare, asan ka na? O, on the way na. Andyan na ako. Minsan, yung mga pastors, ito rin yung kanilang mga gawain. May meeting, asan ka na, pastor? Ay, andyan na ako. Paparating na. At dagaan dyan, unag pa lang TCR nga, agdigdigos. Hindi po yun speaking the truth. Dito po tayo minsan nahuhulog na sa salita po natin ay hindi siya akma sa ating gawa. Kaya dito, sabi niya, speaking the truth. Ay sasabihin niyo, para tayo ay lalago lahat, ito yung kailangan nating gawin. Jay agpay sulang gamin. Ti ibaga tayo ken aramiden tayo. Katanya jay agpay. So Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So it refers again to our Lord Jesus Christ. So sabi, speaking the truth in love. Ito pa yung mas mahirap. Kasi kahit daling magsalita, kahit daling magsabi, pero ang hirap magsabi ng katotohanan sa loob ng pag-ibig. So yung word na nagamit dito in the sphere of agape love. Agape, ano tong agape love? Ito yung pag-ibig ng Diyos that is unconditional, sacrificial, supernatural na pag-ibig na binigay ng Diyos sa ating mga puso that He poured out into our hearts by the Holy Ghost which is given to us. Yan po yung sabi sa Romans chapter 5 verse 5. So, speaking the truth in love or truthing in love. So, truthing in love, at pinapakita dito yung patuloy na paggawa ng katotohanan sa pananalita at sa gawa sa loob ng pag-ibig. Sa loob ng pag-ibig. Kasi, let me read you this. Truth without love
only produce pride and arrogance. Yung katotohanan na walang pag-ibig ay bibigay lamang ito ng kahambugan at pagmamataas. Naranasan ko rin to. Mas lalo na nung una kaming sumabak sa Greek na yan. Parang alam ko na lahat. At lahat ng sinasabi ng mga iba mali. Kaya yung truth minsan, na walang pag-ibig, magbibigay lang yan ng kahambugan at pagmamataas na ugali. Kaya makita natin dito, sabi dito, with truthing in love. Magsalita ka, gumawa ka sa loob ng pag-ibig. And love without truth merely creates high human emotional enthusiasm. Yung pag-ibig na walang katotohanan din, ay magdadala lang yun ng mataas na emotional na enthusiasm. Ay, mahal ko kayo. Andun yung iyak-iyakan. Pero pagkatapos nun, wala na. Kasi walang katotohanan. Walang truth. Magkaroon ng revival meetings, magkaroon ng evangelistic meetings. Di ba? Ayaw ko kung nasanay kayo sa mga ganun. Meron yung nag-altar call, maraming nag-iyak-iyakan doon. Sabi nila, oh, I love the Lord, kaya maninilbihan ako. Nadala lang ng emotion. Pagkatapos nun, nagkakaroon ng problema. Kasi walang katotohanan. Biglang nawala. Kaya, truthing in love is the perfect divine blueprint that bring about communal maturity in the body of Christ. Truthing in love is the perfect divine blueprint that bring about the communal maturity in the body of Christ. Ito po, kung ito yung gagawin natin sa loob ng iglesia, it will bring communal maturity. Ibig sabihin, lahat po tayo lalago, walang maiiwan. So sabi niya, speaking the truth in love, we are to grow up in all aspect. Yung word na aspect, wala yun sa original words. O kaya all things sa King James, wala yung things doon. Kaya nakaitalasya siya. We grow up in all into Him who is the head, even Christ. So grow up, ibig sabihin talagang lalago o kaya to become greater in size or to increase in number. So we are to grow up. Makita natin ito na ito po ay isang hortatory subjunctive. Hortatory, ibig sabihin, na pati si Pablo, sabi niya, when we speak together in love, when we truth together in love, sabi niya, lahat po tayo lalago. So sabi niya, let us grow up. So kasi nga ito ay hortatory, ibig sabihin, the Apostle Paul, sinama niya ang kanyang sarili at sabi niya sa kanyang mga sinulatan, lahat po tayo lalago. Let us. So sabi niya, hindi lang kami na apostles ang lalago. Sabi niya, lahat tayo, kahit yung mga bata, yung mga matatanda, yung walang pinag-aralan, yung mayaman, yung mga slaves, lahat po tayo lalago. Wala pong maiiwan. Yun po yung word na we are to grow up. Ito ay hortatory subjunctive. Sinasabi, let us all grow up. Walang maiwan. So dapat ito yung mindset ng mga Kristiyano. Na sa paglago po nating spiritually, we need to, yung nasa isipan natin, we need to think as a whole for the church, hindi lang tayo. So when we are growing, the church is growing with us.
Dapat ganun sana, no? So, we are to grow up in all. Sabi niya, so makita natin dito, yung word na in all into Him, unto the end, sabi dito, unto the end, all into Christ. Ang sinasabi nito? Sinasabi dito that the ultimate direction or the totality of our collective effort as a Christian is Christ-likeness. Yan po yan. Hindi magiging kawangis ni pastor. Hindi magiging kawangis ni district superintendent. O kung sino man, si bishop, o kung sino man dyan. Hindi. Bagamat sabi ni Pablo sa kanyang mga sulat, follow me as I follow Christ. Pero makikita natin doon na yung ultimate na pinagdadalhan niya sa mga Kristiyano ay si Kristo. So our growth as a church, sabi dito, unto the end, all is Christ. All is Christ, who is the head of the church. So makita po natin dito that Christ, the head of the church, is the ultimate goal and the totality of the spiritual growth of the church. Siya po yung ultimate goal natin. Siya po yung totality, yung kabuuan kung bakit tayo lumalago. Because of Christ. At sabi pa dito, who is the head? Bakit ngayong sinama dito yung head? Kasi, the source ng paglago ng iglesia ay nasa ulo. Nasa ulo. So, pinapakita dito that while we are called to grow up into Christ, the source of our growth is Christ Himself. So, we are to grow up in all aspects into Him who is the head, even Christ. So, yung phrase na ito, pinapakita dito that our responsibility as members of the body of Christ is to obey. Obey this command, nalalago tayo. However, our spiritual growth is not dependent on anything in us. Yung paglago po nating spiritually ay hindi po yun nakadepend sa anuman sa atin and not even our obedience. Although obedience is very important, hindi po yun yung dahilan kung bakit lumalago tayo. So, our spiritual growth is totally dependent upon the head who by His grace enables us to obey, continually sustain, and nourish us by His word. So makikita po natin dito that it is our responsibility to obey yung command na lumago into Christ-likeness. Pero yung obedience, yung sustaining grace, yung nourishment, para lumago po tayo, ay nanggagaling sa ulo. Kaya, very important kung bakit dinagdag nila dito yung sabi niya na, who is the head? Christ. Who is the head? Christ. Kaya sa buhay po natin, mahalaga po na tayo ay palaging konektado sa ulo. Because our nourishment, our obedience, our sustenance, ano titawag na dyan na high blood? Maintenance. Maintenance tayo kataga po kinyana.
Yes. No, awan dyan maintenance tayo, nga po kinukuha na we are nothing. Actually, we are nothing. We are only being maintained because of the head. Kaya, yun. May this encourage us to continually truthing in love. And we are growing up into Christ-likeness, continually connected to the head, who continually give us the ability to obey, and sustenance, nourishment, as well as maintenance. Shall we pray? Father, we thank you for your words na aming napag-aralan sa umagang ito. Nawa po kayo yung magbigay ng kakayahan na aming pong magawa ito at may sabuhay sa bawat buhay ng isang mananampalataya sa amin. Father, we thank you and we glorify your name this morning. In Christ's name we pray. Amen. Okay.